Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin, lagot na. Tsuwa takot masampulan na nagulantang sa matinding panukala ng isang congressman. Nako yan mga kababayan, patungkol po rin ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga. Simulan na po natin to. Eto na. Sawa na ang bayan ko sa mga nakaw na tao. Pahayag o reaksyon ni Congressman Joel Chua tungkol sa panukala ng isang kongresista ng mga corrupt na officials ng gobyerno ay i-firing squad. Okay. So, ito, sa post ni Jigger Eve TV, posted 1 hour ago. Labag yan sa saligang batas yon ang pahayag ni Congressman Chua. So yan mga kababayan, labag ang parusahan yung mga korap, yung mga na mga opisyal ng ating bansa. Labag daw na parusahan ng firing squad yung mga korap. Pero hindi ba labag sa saligang batas sa ating constitution ang mangurakot, magnakaw sa ating bayan, di ba? Unfair naman. Kasi pag hindi po napasampulan ng mga yan, mga kababayan, hanggang sa kaapu-apuhan natin, mayroon at mayroong magnanakaw, sa kaban ng bayan. Bakit ba natatakot ka, Congressman Chua? Kung paparusahan ang mga tiwali, at mga korap na mga public officials, Grabe naman kayo. Pag korupsyon, okay kayo. Pag mahuli ang korap, yung pinagmumulan ng korupsyon, ayaw yung parusahan ng firing squad. Labag daw yung firing squad. Sinabi ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na gusto lamang makakuha ng boto ni Zamboanga 1st District Representative Kemer Adas Olaso. Talaga naman mga kababayan, talagang makakakuha siya ng boto sa bawat isang ordinaryong Pilipino kapag naipasa po yung batas na yan. Kasi sa dami-dami nyo dyan, sa dami-dami ng mga utak, di ba? Mga utak, may mga utak naman. Mga utak na nandyan sa Crocodile Farm. O, tingnan nyo. May isang nakapag-isip na sige nga, para maano na ito. Matapos na ito. Sampulan na natin ng firing squad. Talagang mananalo yan. Para sa bayan Para sa bayan, para sa kapakanan po ng future nating mga citizens, yung ating mga kaapu-apuhan. Yung kanyang iniisip. Kasi kapag hindi niya yung ginawa, baka mga ilang generation lang ubos na. Ubos na po, bangkarote na ang Pilipinas dahil nga hindi natatakot kayo, na mga public officials na gumawa ng korupsyon dahil wala rin naman batas na pwede nyong katakutan, di ba? Nang ihain daw nito ang panukalang batas na naglalayong i-firing squad ang mga korap na opisyal ng gobyerno na tinawag niyang marahas at labag sa saligang batas. Ito para sa akin mga kababayan, opinion ko lang po ito. Maaaring hindi po tayo pareho ng opinion, pero ito po ang komento ko dyan. Di bali na pong maging marahas, mga kababayan, as long as mapatunayan lang na talagang corrupt sila, kung wala rin namang kwenta, patuloy lang nilang kukurapin yung pinaghirapan
ng bawat isang ordinaryong Pilipino. Dapat lang, ngayon pa lang, tapusin na yan. No? Ikat na. Baka gayahin pa ng kanilang mga apo, kasi alam niyo naman po dito sa Pilipinas, no? Pamilya-pamilya na lang ang tumatakbo. Baka gayahin pa ng mga anak ninyo, mga apo, yung pangungurakot ninyo, ngayon pa lang, para matakot na itong mga inayutak na ito, no? Yung susunod na henerasyon, matakot na gumawa pa ng mga pangungurap sa ating bayan. Ito ang tama. Ito ang dapat na gawin, no? At simulan natin dito sa mga high-ranking officials natin, di ba? Ani Chua, tutol siya sa panukalang batas ni Olaso dahil nakapaloob sa konstitusyon na bawal magpasa ng mga batas na inhuman at cruel punishment. Okay. I understand. Ito yung exact word ng kongresista, si Joel Chua. I understand na yung mga statement na ito ay statement ng mga politiko na gusto lamang makakuha ng mga boto. So, bakit mo naman nasabi, no? Ito, Representative Joel Chua. Bakit mo naman nasabi na itong mga statement na ito ay makakakuha ng boto? Ibig sabihin, mga kababayan, ikaw mismo, alam mo sa sarili mo, Congressman Chua, no? O Representative Chua. Ikaw mismo sa sarili mo, alam mo na itong batas na ito ang gusto ng taong bayan. Diba? Bakit? Sabi mo nga ngayon pa lang makakuha ng boto. Ibig sabihin, gusto ng taong bayan itong batas na ito. Kaya makakakuha yung sino man na nagpapasa ng batas na ito. So ano naman ang problema? Gusto naman pala ng taong bayan na ganito. Maging malinis, no? Walang korupsyon ng ating gobyerno. Di ba? Natatakot ka lang, ito ang sabihin mo, ha? Natatakot ka lang, baka masampulan kayo. Yun yung totoo dyan, ha? Natatakot lang kayo, baka papilahin kayong lahat dyan. Ako, kung saan namatay si Rizal, binaril si Rizal, diba? Si Dr. Jose Rizal, yung pambansang bayani po natin. Hindi mo ba gusto yun? Isa ka. Or, I mean, not you. No? Itong mga public official natin na mga kurap, isa rin sila sa tatayo, sa tinayuan ni Dr. Jose Rizal. Pero hindi bilang mga bayani, mga kababayan. No? Hindi po bilang mga bayani, kundi mga traidor sa bayan. Kasi kinukurap lang ang kinukurap lang po yung ating pera. No? Yung kaban ng bayan, pinaghirapan po yan. Sama-sama na. Yung mga OFW, yung mga... lahat na nagtatrabaho sa Pilipinas, lahat na kahit hindi nagtatrabaho, nagbabayad ng tax, lahat po tayo ay may kinalaman dyan sa kanilang mga kinukurap. Kaya mga kababayan, natutuwa po tayo na mayroon pong isang congressman na naghain ng ganitong panukala. Pero suntok sa buwan man na maipasa ito, no? Still, masaya pa rin po tayo dahil may isang congressman na nagpasa or nagpapasa. Naghain ng batas na kung saan susupil, mga kababayan, dito sa mga kurap na mga opisyal ng ating bansa. Palakpakan po natin. Gustong mapansin ng tao. Siyempre, panahon ngayon ng kampanya. Kaya yan, sinasabi. So inakusahan niya ang kampanya kongresista na pakulo lang pala ito ni Congressman Olaso para makakuha ng boto. Siguro
ito yung dagdag ng congressman from Manila. Siguro mas maganda kung pag-aralan niya muna yung kanyang sinasuggest. Dahil nagsasuggest ka ng labag sa Constitution di po ba? Okay. Matatanda ang kamakailan lamang nang ihain ni Ulaso ang House Bill number 11211 or Death Penalty for Corruption Act na may layuning panagutin ang lahat ng mga mapatutunayang korap na opisyal ng pamahalaan sa pamamagitan ng firing squad. Paliwanag ni Ulaso, bagamat marami raw batas para maiwasan at papanagutin ang mga tiwaling opisyal ng pamahalaan, hindi pa rin ito nawawala at malulunasan. Paano mawawala, mga kababayan? Iba, sila rin ang gumagawa ng batas na pwede nilang butasin. Sige nga, firing squad, kung mabutas nyo pa ba yan? No? Death penalty for corrupt public official, firing squad. Sige nga, pag napatunayan talagang may ebidensya. Kung mabubutas nyo pa yan. Kasi mga kababayan, for example, itong mga politician makulong. May connection pa yan buhay pa rin no? Pwede pa nilang maipasa yung kanilang tawag dito, yung kanilang kaalaman kung paano makapag-corrupt, no? Kung paano makakurakot sa ating kaban ng bayan. Pwede na maipasa sa kanilang relatives na mga corrupt din, sa kanilang mga kaibigan na corrupt din. Ganun pa din. At lalong lalakas ang kanilang mga loob. Bakit? Nandyan nakakulong lang pero para buhay hari pa rin. Diba? Dahil sa nanakaw ng mga pera. Diba? Oo. Kaya may butas po yung mga ginagawa nilang batas Ewan ko lang itong ano na to. Death penalty ang tawag dito for public officials, no? Kung mabubutas pa ba nila to? Okay. Ako muna, personal kong opinion ito. Agree ako dito kay Congressman Ulaso na dami ng batas, sobra-sobra ng batas para pigilin ang korupsyon. Kaya lang wala pa rin nangyari. Tuloy-tuloy pa rin ang korupsyon. Kaya kung ako, ang inyong tatanungin kung kongresista lang ako, isa ako sa boboto, isa ako sa magsusuporta yung ganitong bill na firing squad ang mga corrupt na opisyal. Kasi mga kababayan, no, wala ka naman dapat katakutan, no? Dito sa firing squad na ito. Wala kang dapat katakutan. Congressman Chua, neto lang hindi ka dapat matatakot dyan sa batas na yan, no? Kasi kung hindi ka naman kurap. Ngayon, kung kurap ka, talagang dapat kang matakot. Ngayon pa lang, parang nakikita natin si Congressman Chua is very afraid, no? Scared about this bill. So, ang tanong, bakit kaya? Are you a corrupt public official? Representative Chua? Nagtatanong lang, mga kababayan. Kasi wala ka namang dapat katakutan kung hindi ka corrupt. Not unless if you are a corrupt, no? Public official, talagang tataas ang kilay mo at iinit yung tenga mo dito sa mga maririnig mo dito, no? Sa bill na to. No? So, ibig lang sabihin nito, dito po sa pag-against ni Chua, mga kababayan, sa bill na ito, isa lang po ang pinahihiwatig na ito sa atin. That he confirmed. Yun, kinumpirma niya lang. Kaya nang bahala kung anong kinumpirma niya, di ba? Akin lang yun. So, believe ako dito kay Congressman Ulaso, yung motibo niya, I don't know kung totohanan ba ang kanyang motibo na gusto niyang labanan ang korupsyon o baka naman totoo
yung paratang ni Congressman Joel Chua na pakulo lang ito para makakuha ng boto. Okay. May isang senator. Pero mga kababayan, kung yan lang ang paraan, for example, sige, ipasa mo yan. No, ipasa mo yan. Mananalo ka, ipapanalo ka namin. Diba? Parang, ano ba, wala namang mawawala sa taong bayan. Diba? Kung maipapasa yan at kung mananalo siya. Kasi mismong siya, babantayan siya ng taong bayan kung kurap ka ba o hindi. Yun lang naman importante sa atin, mga karabin natin. Yung hindi maging kurap ang isang public official. Kasi kapag maging kurap, coming from the very, very, very high, no? The highest official of the land, mula doon ang korupsyon, aba, wala na tayong makasahan. Hanggang sa pinaka mababa, no? Na posisyon ng ating bansa. Korap po yan. Korap ang nasa taas eh. Kumbaga, just follow the leader na lang po, mga kababayan. Follow the leader. Wala nang question pa. At sa palagay niyo po ba, eto, atin lang to, nagtatanong lang po ako. Sa palagay niyo po ba, nangyayari na yan ngayon? Nangyayari na yan ngayon? Yun yung tanong. Candidate na ganito rin ang panukala. Si Attorney Vic Rodriguez. Very consistent ang kanyang sinasabi. Pag pala rin siyang senador, manalong senador, ipapanukala niya na yung plunder law ma-amend from 50 million, yun ang threshold ng plunder, ibababa niya to 5 million at ang parusa hindi lang yung pagkakulong kundi death penalty. Yun, Attorney Vic Rodriguez ang nagsasalita. To me, isa sa pinaka-honest, pinaka-straight forward, isa sa pinaka-matino na kandidato ngayon. So yan mga kababayan, ibig sabihin, no, naisip ko lang bigla, ibig sabihin may chance tayo. Kung ipapanalo natin itong dalawang ito, yung sa House of Representatives, sino yun? Yung isa, tapos si Atty. Vic Rodriguez naman sa taas. Kasi kapag naipasa, no, dito po sa Kamara, sa House of Representatives, no, o siyang bahala dyan na maipasa niya yan. Pagdating naman po sa taas, sa Upper House, sa Senate, ito naman po ang bahala. Si Atty. Vic Rodriguez. Mga kababayan. Kaya wag nang magpatumpik-tumpik pa. Ilagay nyo na, no? Memoryahin nyo na po. Atty. Vic Rodriguez po, mga kababayan. Kinakampanya po natin dito sa ating channel. Please, vote straight. Kung hindi man straight, please vote. Yung mga matitino. Pero mas maganda sana kung straight, no? PDP and also those sinuportahan ni former President Duterte. Dahil panalo yan sa atin, mga kababayan. Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po nating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.